Abay, si Kabayan excited na umuwi ngayong Hulyo. Pero teka lang, hindi lang palda't pasalubong ang dapat ipack. Kailangan din i-check ang requirements para hindi ma-offload sa airport at ma-IF sa boarding gate. Passport, the VIP pass. Ito ang pinakaunang hinihingi. Dapat valid pa at hindi parang cheese na expired. Si Kabayan muntik nang madeli kasi akala niya hanggang July 1 ay kasama pa ang petsa na yon. Reminder lang, dapat valid ng at least 6 months. Visa, para sa mga taga-Saudi, ito ang pangpatunayan na hindi TNT sa disyerto. Kung Saudi OFW ka, siguraduhin may visa ka pa. Kasi kung cancel na at overstaying ka pa sa airport, baka hindi biyahe ang marating mo, kundi investigasyon. Verified contract. Lalo na kung lumipat ka ng amo o may binago sa kontrata. Nako si Kabayan, bagong amo pero old contract pa ang dala. Charot, ayaw ng immigration ng pa-cute. Kung may nagbago sa employer o sahod mo, dapat may verified contract ka mula sa Polo OWA. I-check mo sa email mo o puntahan mo na si Kuya Agency para ayusin. Ticket. Hindi sapat ang feeling ticketed. Parang si Efrelyn na di alam kailangan pala ng ticket pabalik sa Pilipinas, kaya na-offload, tapos siya pa ang galit sa Facebook. Kung gusto mong uwi, kailangan may confirmed flight ka ha, hindi drawing sa Notes app. At ang panghuli ay ang e-travel, the new arrival card na hindi na papel. Wala na yung dating yellow form na sinusulatan habang nagte-turbulence. Ngayon, kailangan mo lang i-fill out online ang e-travel form at mas madali kung gamit mo yung eGov.ph app. Mas okay kung gawin mo ito 72 hours bago ang flight para hindi ka kabado sa pila. I-follow na ang pogi at legit na si storya ni Juan.